punta. Ito yung ginagawa ni Sir Ernesto ngayon doon sa grupo niya. So, hindi na natin kailangan ng swapping. Pag once na na-establish natin yon, ang mangyayari, pag once na tumaas ang token, lumaki ang value ng token, paulit-ulit tayong kumikita. Which is hindi magagawa, maniwala, hindi magagawa ng traditional business yun. Maniwala kayo, traditional business, kailan ka lang kikita? Doon lang sa iyong markup. Doon ka lang kikita sa markup. Tama. Naririnig, Pres. Naririnig. Opo. Ayan. Sige, bigay natin ngayon yung mic kay Sir Ernesto. Very good. Bigyan po natin siya ng kanyang Insight. Okay. natuklasan dito. Good evening, mga Good evening. ka-F3 family. Ayan. So, ano na lang tayo? Parang kwentuhan lang tayo. Brainstorming. Okay, ganito po. So, ang nakita ko talaga dito sa F3 token, kaya nga gumagawa ko ng video, comparison, at bakit ko nagustuhan itong F3 token. Kasi, nag-hold nga talaga ako ng mga crypto. So, yun sinabi ni Pres, totoo yun. Pag ako'y nag-hold ng mga token, kagaya niyan, may Dogecoin ako, hindi ko ma-predict kung kailan siya tataas. So at least dito, kung ako mayroong hawak na F3 token, pwede akong makapag-decide na ako'y kikita dito. Kasi bakit? Eh kung halimbawa nga, sabi ko nga sa traditional na MLM, mayroong tinatawag na stockies. Yung may mga kapital, mag-i-stockies ka, pero kung hindi mo ibenta yung product, anong mangyayari? So, ang product dito is F3 token. So, kung gusto mo, parang mag-stock ng F3 token para mabenta, pag-approach ka. Pag nag-approach ka, kaya nga, ito nga, nakita ko, kada 1,000 pesos lang na ma-approach ko tao. Kaya hindi ako nag-aalok ng pang 300, 500. Kailangan at least 1,000. Kasi pag 1,000 ang maalok mo, may $5, may 300. Magkano ba palagay natin ng $5? May $5 ka. $5 doon sa direct referral. Plus, dahil nauna kang bumili ng F3 token, pag i-convert mo naman doon sa ating wallet, kung halimbawa, pagpalagay natin, yung 1,000 ay yung binili ko ay nasa 1.5. Ngayon, may invite ako. So, pag check ko, tumaas yung value. So, sa halip na 1.5, ang ibibigay ko sa kanya, dahil tumaas ang value, ang na-receive lang nila 1.2. Di meron ako pang ganansya na mga 300,000 na naiwan pa sa akin. Kumita sa direct referral ng $5, may naiwan pa sa akin. Same time, mag-a-upload ng video yon. So, magdadagdag naman sa daily cash ko. Ganun po yung, ganun po yung nakikita ko rito. Tapos, parang nag-cash in, cash out. Anong purpose ko pa pag Siyempre, usapan sa team ko, of course, kung halimbawang bibili sila ng 1,000, pwede kong bawasan ng 10 piso o 15 pesos kasi may gas fee. O kasi bumibili rin ako ng BNB kasi yun ang pang gas fee. Either na kung 1,000 yan, ang ibibigay nila sa akin ay 1,015 or sa 1,000, babawasan ko ng 15 pesos. Halimbawa, 1,000 minus 15, yung total na F3 token, yun ang ibibigay ko. Para gumugulong. Kasi business nga so hindi masama yun kasi binibili rin yung binibili rin natin yung BNB. Hindi naman lahat ay thank you. Hindi naman, of course, sa mga talagang natin o pre natin. Prene na ako ni Coach Augusto sa Gaspi. Pero hindi naman libre yung BNB. So, talagang natin. So, natin sa kanila na mayroong gas pay. So ngayon, actually, kung ako rin, isa sa plan ko,
No, isa rin sa plan ko, kung makaswerte na magkaroon ako ng capital, I want to create Young Millionaires Club. Kasi, nakikita ko, dati mayroong mga tinatawag na educational plan. Na-remember ko, ang mga magulang at the time, ewan ko kung narinig nyo yung CAP, educational Apo. plan, Apo, na apo. ang dami ang nagma-monthly, naguhulog noon. Tapos kung kailan pa nag-college yung mga anak nila, kumulaps. Doon pa nag-close. Imagine ilang taon silang nagbayad. Kasi bakit? Iniisip nila yung future ng mga anak nila na pag nag-college, may panggastos. Ay nawala. Ako, mayroon din ang iba, health insurance. Ang laking tulong niyan. So kung wala yung magkulit, tapos ay mayroon pang tinatawag na St. Peter. Ako nga, kaya nga ginawan ko, imagine ang binabayad ko every month, 1,300. So kung sa loob lang ng yan, sa loob ng isang taon, halos nag-invest ako ng 15,000. Sa 3 taon, 45,000. For what? Na pagdating ng panahon, kasi kasi dati negative ako, pagdating ng time, so hindi na problema kasi minsan saan ko kung kani-kanino palalapit. So kaya napaka-importanting pahalagahan yung future natin. So ngayon, yung sinasabing Young Millionaires Club, why not? Kaya kung nandirito, kung mga leaders meron, why not na approach tayo ng mga magulang na may mga bata. Kasi ginawa ko rito. Bakit umabot ng Kasi nilagyan ko kada anak ko ng tig $50, $50. Kung halimbawa, naggastos nga ng malaki sa mga ibang insurance ito, ang sinasabi ko lagi, okay, bumili yung mga family, alok natin sa nanay na ito, para sa future ng anak mo. Kung ilan kayo sa family, maglaan kayo ng tig $50 sa mga anak ninyo, assuming mayroon siyang 10 million na F3 token. Pagdating ng 5 years, nag 1 peso, hindi may 10 million. Kung pagdating ng 5 years, hindi nag 10 peso, nag 1 peso, nag 50. Kaya nga, pagdating ng college, kung mayroon silang anak na elementary pa lang, kaya magiging young millionaires. Or halimbawa, yung mga high school pa lang, baka pag-graduate pa lang nila, kasi nakikita, depende po kasi sa tao, parang may kwinikwento ka. Nasa tao kasi kung paniniwalaan ka, doon sa kwinikwento mo So ito, kwinikwento natin na pwedeng may mangyari sa atin dito. Ito nga yung sinasabing pakikipagsapalaran. Ang sabi kong lagi, bakit ang ibang tao, ang ating mga kababayan, ay nakikipagsapalaran, mangingambayan, Yun. nagsanla ng lupa, nawalay sa pamilya, kahit masakit sa kanilang kalooban na lumalaki ang mga anak nila, hindi na nakikita, kasi iniisip nila yung future ng mga anak nila o maibigay. Hindi naman lahat po ay pinalad. Maraming napagsamantalahan. Marami rin po yung mga nagkakahiwalay ang pamilya. So why not na hindi ito subukan? 1,000, paunti-unti. Kung gusto mong dumagdag, it's a best savings. Kung hindi kaya magbigay, makaipon ng, kaya nga, kung hindi kaya makapag-ipon ng at once, imagine kung meron lang tayo rito na 1,000 members na yung nag-start sa every week lang magbili sila ng $200 pesos, 200 pesos kasi or even kaya sana ugaliin po natin na once kahit member, ugaliin po natin magbay pa rin tayo. Paunti-unti. Ngayon, yung ibay natin, yun naman ang ibenta natin. Hindi kasi para magkaroon lang ng movement. Magbay ka para ibenta mo. So, ibig sabihin, hindi lang i-stock. Yan kasi imagine kung meron tayong mga members, ang walang ginawa, puro bumili lang, in-stock, at wala nang bibili, wala pong mangyayari.
Correct. Bili tayo at ibenta. Yun po yung best. I imagine, kaya nga sabi ko kung bakit paano kung ang lahat, ang mga hawak ay may 100 million, 300 million, wala silang activity. Hindi sila nakikipag-participate. Hindi sila nag-invite. Kaya ganun po yung nangyari sa mga ibang mga token. Nakahold lang, nag-aantayan lang sila. Kung sige, bahala kayo dyan. So at least, tayong nandirito, ilan po tayo dito, oh? Kung hindi, at least tayo, kung hindi nila, at least tayo. Ako talaga, seryoso ako dito. Kaya, kino-convert ko yung ibang mga coins ko dito. Dito ko na lang inilalagay. Kung may kita ako sa RainBNB, ilagay ko rito. Kasi, parang kinonsidered ko na yun as savings. So, yun po nakita ko. Ito pa, nandirito si Ma'am Analesa. So, isa po sa idea ko rin, kung may kapital, alam nyo po kung may store kayo, o di kayo may marketing arm kayo, pwede natin gawing balik tangkilik. Pabilihin mo sila ng product na mayroong package na pasobrahan, na pag kumita, parang may libres na sila. O, parang balik tangkilik. Bumili sila, tapos, tumaas yung value ng ano, so pwede, so yun yung parang pumapasok din na yung sinasabing abundance, abundance marketing. So, iba-ibang iba-ibang strategy. Yung iba naman ay nasa bigasan. At least, mas maganda po sa atin yung may kanya-kanyang strategy. Kasi ang purpose po rito is paano po natin mapabilis na mapataas ang value ni F3 token. So, dapat i-market natin sa F3 token. So, ako, ang aking napili na pwede pa-promote is yung tinatawag na F3 viral video. Kasi talagang ano yun. So, imagine kung mayroon kang member, hindi yan papayag, lalo na kung nakatikim na yan, nakaredeem. No, kung makaredeem na sila ng income, ay hindi sila papayag na $2. Si Coach Augusto, $10. Tapos siya $2. Paano kaya? Hindi mag-invite. Kaya hindi rason na sinasabing sana all, ang dami na yung daily activity nila. So para dumami yung daily activity nila, mag-invite sila. Kasi yung invite nila, pag sila nag-upload ng video, dadagdag po sa kanilang daily activity. So yun po yun, at least kailangan may turo natin sa kanila para mas mabilis. Wala pong gaano, hindi complicated yung Huwag na natin gawing complicated yung kumplan o paano kikita. Simple, bili tayo sa habang mura pa. O tapos, mag-continue tayo sa activity para tumaas kaagad yung value. Tapos, pag ikaw ay nag-invite, mayroon kang direct referral. O, ay kung makatatlo ka, daig mo pa yung, kung mayroon kang 3 invite sa isang araw, daig mo pa yung minimum wage. Kasi $15 yun, sobra pa. Kaya maganda po na mayroon din tayong mga activity. Kasi parang ganito, gaano man kaganda ang kitaan, gaano man kaganda ang product, palagay natin product yan, stem cell o kung ano mang klaseng product, kung gaano man kaganda, pag hindi mo hindi naman sila ang lalapit sa iyo Exactly. Ikwento mo. Tingnan nyo, i-advertise natin. Minsan, sa mga ibang mga company, minsan, kasi ako, pag may pinasok ako, kumikita talaga ako. Hindi man sila kumita. Pero, pag nakita ko kasi yung kitaan, kikita talaga. Yung iba, ang tanong kasi, bakit sila kumikita? Kasi mayroon silang ginagawa na hindi nila ginagawa. Bakit sila may invite? Kasi nag-invite sila. Mag-approach lang, mag-approach. Kaya minsan, pag ginagawa ko nga minsan, pag tatambay ako sa 7-Eleven, nagtatanong, alam niyo po paano ang approach nito? Simple lang. Kung sa akin, paano ako nag-approach yun sa mga invite ko? Familiar ka ba sa crypto? Yun lang. Familiar ka ba sa crypto? Alam mo, Gcash may crypto na. Ang Paymaya may crypto na. Alam mo, daming yumaman sa... Walang stress. Parang kwentuhan lang kayo. Hindi, kasi ang tao ngayon, pag mag-networking, ayaw na nila ng networking. Dito parang parang hindi
minsan tatanggihan ka eh. Minsan i-invite mo siya tapos pagdating nagkita kayo, i-invite ka rin. So gayon, kahit ordinary yung mas ano parang fresh nga eh. Tanungin mo lang. Sir, familiar ka ba sa mga crypto? Alam mo ang Paymaya, ang Paymaya, ang GCash, mayroon na pong mga crypto. Tapos alam niyo po, ang dami pong yumaman sa Bitcoin. Ang dami pong yumaman sa mga crypto kasi bakit? Nataon nung sila bumili, mura pa. Ang alam niyo po, kahit ang value ni Bitcoin nasa milyon, marami pa rin ang bumibili. Kasi bakit? Naniniwala sila na tataas pa rin. Alam niyo po rito, paano kung halimbawa, mayroon akong bagong sasakyan. Tapos dahil nangailangan ko, pagpalagay natin, 1 million ang bili ko, ibenta ko kaya ng 20,000. Bibilin mo, hindi. Bibilhin. Bibilhin kasi bakit? Alam mo kung magkano yung value nun. Correct. Ngayon, kung nakikita nyo na ang F3 token na sintabos ngayon, kaya nga depende sa paniniwala nyo. Naniniwala ba kayo na ang 1,000 nyo pwedeng maging billion? Yes. Ganun po nakita ito sa F3 token. Sinong mag-aakala na ang Bitcoin noon, proven na kasi. At nangyari na rin sa akin sa mga XRP o sa ibang ano eh. Na ang F3 token, tataas yan. Pinag-uusapan nga lang natin piso. Kaya bang magpiso yan? Yes. Nakikita ko na kung ano, kung tayo magtulungan. Kasi gawan talaga ng mga program eh, sinasabi mga bigas. Ay imagine nga kung yung sinasabi every month naman, ang tao naman kumakain. Actually, ang daming pwedeng kanya-kanya sigurong diskarte ang lahat natin. Ang mahalaga rito, maipromote yung F3 token. Alam nyo, ang nakita ko rito, simple lang, parang nag-cash in ka, nag-cash out, ipalit mo yung ipalit mo yung pera mo sa F3 token. Parang ganito, nagpa-cash in ka. Anong gagawin mo doon sa pinaka-cash in mo? Pumili pambayad, pwedeng parang i-advance mo lang. Hindi yan mawawala. Kaya nga nag-experiment ako ngayon. No? Yung electric bill ko is nasa 1,200. Yung sinabit ko kay press ngayon, bumili ako ng 1,200 kasi yun yung electric bill namin. Nakaseparate yun. Paano mo malalaman? Tingnan ko ngayon, yung 1,200 na binili ko ng F3 token na sana'y pambayad ko sa electric, tingnan ko pagdating ng isang buwan kung magkano yung halaga ng 1,200 na. So, yun po yun. So, ipalit lang muna. So, yun ang nakakita. Ang tanong kasi nito, ay paano kung di tumaas? Paano kung, ibig sabihin, yung mga nag-iisip, ang tao nag-iisip na yun, hindi siya mismo kumpiyansa na ako kasi, mapataas ko pa. Hindi lang naman kasi ako nakatingin at nag-aantay na tataas. Ay ako mismo ay nagbebenta rin ng F3 token. No? So, pag nag-invite, so mayroon kang $5, $5, $5. So, yun na po. So, sana lahat na mga kasali na sa F3 token o sa F3 viral video, pagtulungan po natin. Actually, nakikita ko talaga nakikinita ko, no, na talagang marami ang mga taong matutulungan dito sa project na ito sa taong mga maniniwala. Kaya nga lagi sinasabi, ang pagyaman ay hindi para sa lahat, kundi doon sa mga taong maniwala. So kung kayo naniniwala, sabayan po natin ito, tapos tulungan po natin na ma-promote. Kasi talagang ilang ano pa lang naman ito, pero na-enjoy ko na. Kasi pag meron kang marami ka nagiging kaibigan, marami ka nakikilala kasi bakit? Nag-aalok. Kasi kahit hindi mo kilala, pag alam mo kasi kung paano yung kitaan at saka paano tumatakbo rito yung ng F2 token. So, siguro yan, si Coach Ogos, yung mga sanay na yan, mag-invite. So, makakapag-invite. Kaya minsan, pag sa mga 7-Eleven, mga approach natin, of course, hindi naman lahat. So, meron din talagang maniniwala. Okay, alok lang. No? So, para tuloy-tuloy lang po tayo.
Okay, so yun lang. Thank you very much. So, pagtulungan natin ito para at least kung mayroon kung mayroon po mga bago, so doon po tayo mag-conduct ng mga Zoom presentation para mas mapaintindi natin kung gaano po kaganda itong project ni F3 Talking. Ay, okay, thank you very much. Very good, very good. Napakaganda. Napakaganda. Magandang gabi po. Sana po may nakita tayo doon sa sinabi ni Sir Ernesto. Kasi ang pinag-uusapan po kasi dito kung paano mo nakita yung halaga ng isang bagay. Tandaan po natin mga partner, pag nakita mo yung halaga ng isang bagay, talagang iingatan mo yan. Hindi mo yan basta ilalagay kung saan-saan. At ang pinakamaganda po sa lahat, sa ginagawa namin ngayon, lalo tayo, lalahatin ko na, nakita mo na yung value ni F3. At yung sinasabi naman ni Coach Ernesto, yung mga strategy yung ginagawa niya, ginagawa niya yun dahil naniniwala siya. At kung naniniwala naman si Coach, dapat he walks his talk. Tama? Kasi kung sinabi mo, dapat ginagawa mo. Yung iba, ang dami, sinasabi, wala namang ginagawa. Tama? Kaya, ang pinakamaganda po rito, magsimula tayo sa basic. Wag na natin pahirapan yung komplikado. Wag na nating masyadong aralin yung marketing plan. Ang gawin po natin ngayon, mag-invite. Pagkatapos, kung ano yung ginagawa ng mga nag-invite sa atin, gawin lang natin. Para tayo sundalo. Obey first before complain. Kasi sigurado na nga yung ginagawa eh. Sigurado na. At ang higit sa lahat, mga partner, paano tayo makaka-invite kung mismong tayo hindi nagtitiwala? Yun ang number 1 eh. Kasi once na ikaw mismo, halimbawa ako mismo, duda dun sa sinasabi ko, paano bang maniniwala yung kausap ko? Ako nga may duda rin. Tama o tama-tama. Kasi kung ako mismo duda, paano ko i-invite to? Pero pag nakakita ka ng taong 100% na walang duda, ni 0.001 ng duda, wala. Nakita niyo sa katauhan ni Coach Ernesto, naku po, imposible yung tinatawag na rejection. Bakit? Kasi yung paniniwala, nag-e-emanate yan dun sa tao, sa aura niya. Kasi makikita mo talaga yung taong duda sa isang bagay na sinasabi niya eh. Pero pag nakita niyo talaga yung simpleng bagay lang na ikinukwento yung experience, walang tatalo sa isang bagay na na-enjoy mo, na ikinukwento mo. Walang mali dun. Lahat yun tama. At ang pinakamaganda rito, gawin nga natin yung tinatawag na educate natin, unang-una, sa sarili natin, then educate din natin yung mga tao natin dahil naintindihan na natin yung sistema eh. Ang bottom line lang na lahat ng sinabi ni Sir Ernesto, ni Coach, kailangan merong sales, gumagalaw, activity, ginagamit yung F3. Paano ginagamit? Di pag ginamit mo ngayon, nagkaipon ka ngayon ng halimbawa, bumili ka ng maraming token. Kasi meron tinatawag dito ng may tawag dun eh. Yung gravity ng knowledge sa pagkaalam mo. Yung quality ng pagkakaalam mo sa F3 na nakakatulong sa'yo. Yung gravity ng knowledge. Yung bigat, yan. Ano yung unang bigat ng pagkakaalam natin sa F3 na nakikita nyo? Yan, duda, di unlad, di aasenso, tama. Kasi dapat yung duda mo, pinagdududahan mo, tama. Ganun yun eh. Balik tayo. Ang una mong dapat na nakikita, yun yung nakuha ngayon ni Sir Jojo. Na dito, kailangan mong mag-hold dahil nakikita mo, gumagalaw. Yun yung unang-unang basic na dapat mong paniwalaan. Na pag maraming bumibili, tumataas yung value ng F3 na token. Yun ang pinaka-basic. Ano naman yung pangalawa na dapat natin matutunan? Hindi pwedeng puro bili ka lang. Tama? Kasi pag bumili ka ng bumili, maiipon at maiipon yan. Ang tanong, ano naman panggagastos mo? Kasi wala ka ng panggagastos, bili ka ng bili. O ngayon, pag na-saturate ka na, ano gagawin mo? Magdadam. Wala ka na kasing tinatawag na
community. Pero kung bumibili ka, naintindihan mo yung naintindihan namin ni Coach Ernesto na kailangan meron kang community o team na umiikot yung F3 token sa pamamagitan ng mga produkto. Kaya sa akin yung produkto, ginagamit ko sa dishwashing liquid. Tapos pag merong nag-join sa akin, yung mismong hawak, yung hold ko, yun ang ibinebenta ko. Pero meron yung tinatawag na, kasi business yan, sabi nga ni Coach Ernesto, mag-add-on ka lang, hindi naman malaki. Kasi yung magiging add-on mo, laging nakabase dun sa current na price ng F3 token natin. Hindi tayo hindi nila tayo mahahatulan na tayo ngayon nagsasamantala, tama? Kasi may calculator tayo eh. Ang kulay yan, Gord? Mhm. Ganyan na po. Ayan, biglang may pumasok. Bali, ang pinakamahalaga lang po rito, mga partner, yung unang-una nga, tayo mismo wag magduda doon sa nakikita na natin. At wag nang masyadong gawing komplikado yung mga bagay na halimbawa, technical, gawin na lang nating simple. Kaya sabi nga ni Coach Ernesto natuwa ako Ang gagawin mo lang naman, mag-invite. Naniwala siya, kumita ka. Pagkatapos, nung kumita siya naman nag-invite, kumita rin. Ganun lang kasimple. Bumili siya, may baliktang kilik. Ganun lang yung pagpapaliwanag. Gusto mong yung anak mo, magkaroon ng magandang future, di humanap ka ng mga halimbawa katulad yung educational plan. Ay naku po, ang dami nasaktan diyan sa cup na yan. Biruin mo kung kailan na mag-aaral saka na wala. Ilang pangarap na wala diyan. Kaya dito nakita na natin yung mga bagay na nasa paligid natin, pwede natin gawing experience. Kung tayo mismo po hindi natin na experience yung experience po ni Coach Jojo, yung experience ni Coach Ernesto, yung experience nating lahat, pwede nating gamitin. It does not follow na kailangan ikaw mismo maka-experience bago mo paniwalaan. Kasi yung experience ng isa at nangyari, paniwalaan na po natin yun. Ganun lang po siya kasimple. Kaya nga sabi ko kay Pres gawa po tayo ng tinatawag na scheduling dito. Kasi yun po yung ginawa ko nung ako'y nag-full time. Meron akong tinatawag na activities. Ang tawag doon, daily routine. Ano yun? Na-post na ni Pres yun. Umaga, yun na yung gagawin mo. Tanghalian, yun ang gagawin mo. Hapunan. Ibig sabihin, talagang yun, wala kang ma-overlook lahat na gagalaw mo. Bigay kang 5 minutes yun, kundi mo kayang 10 minutes. Ang maganda po kasi doon, lahat na gagawa mo. Wala kang malalampasan, lalo yung tinatawag na follow-up. Napakaganda para hindi tayo nagkakaroon ng hard selling. Hindi tayo magkakaroon ng hard selling. At once tayo po na-internalize natin ito, gaano kaganda, ay naku po, mismong yung kilos natin, mismong yung pananalita natin, paniniwalaan. Walang magdududa. At ang pinaka number 1, no, Pres, no, kailangan ma-internalize natin dito, no, dapat basagin natin yung mindset na, ay, hindi ako marunong mag-invite Yan, kailangan maano natin yan, ma-educate natin. Kaya ang lagi namin sagot dyan, dahil nasa networking kami, simple lang. Sabi mo, paano kung hindi mag-join? Di ba yun ang laging tanong? Paano kung hindi mag-join? Ang sagot ko naman lagi, tanungin naman kita, paano kung nag-join? Di ba? Kasi, yun ang laging tanong ayoko mag-invite kasi baka hindi mag-join. Yung baka mo, saka mo muna isang tabi. Gawin mo muna, execute mo muna. Kaya ano sabihin ko? Sabi mo, baka hindi mag-join. Ang sagot ko naman sa'yo, paano naman kung nag-join? Diba? Pag nag-join yun, nabasag mo na yung paniniwala mo na hindi ka makakapagpa-join. Ang higit pa ron, nakakuha ka ng isang tao na nangangarap katulad natin. Kaya yung sinasabi na yung young millionaires, nandun yan sa scheduling. Meron nga dapat tayo maging kurso rito Gusto ko, yun din ang pangarap ko, magkaroon ng kurso si F3 na yung magkakaroon dito ng Bachelor in Millionairing.
Bachelor in Crypto, di ba? Kailangan magkaroon ng ganun kurso eh. Crash course lang na hindi ka mag-aaral na matagal pero magkakaroon ka ng resulta. Then magkakaroon ng tinatawag na proof of works, progressive report. Meron kami noon press dati, ang tawag doon Eagles card. Ang gagawin mo bago ka magkaroon ng tinatawag na talagang marating mo yung pagiging top earner, kailangan attend ka ng 3 marketing presentation. Dapat may check 'yon. Attend ka ng orientation. 3 rin 'yon. Ay naku po, pag 'yun nagawa niya, pag natapos 'yun, nabuksan na isip nun. Kaya lang naman hindi 'yun nabubuksan ng isip, ayaw niyang bigyan ng daan na marinig at mapanood niya. 'Yun lang talaga ang problema. Pero once na narinig niya, nag-sink in, at naniwala siya dun sa ginagawa natin, 100% sabog na to. Sabog na. Kaya nga ako, katulad ng isang kasama namin, si Sir Sandil, kasama namin ni Sir Ernesto, hindi ako para sa kanya, yung sabihin na mainis, na nakikita ko, nagpo-push siya ng crypto. Bakit? Sinusuportahan ko pa rin para at the end of the day, masabi ko sa kanya, sabi ko naman sa'yo, partner sablay yan Wala. Napanood ko na kasi yan Iniiba mo pa yung istorya, recorded na nga. Ang dulo niyan talo. 'Di ba? Hindi na tayo bata para paulit-ulit natin tayo naniniwala sa kalukuhan. Dito nga kitang-kita mo na yung pinanggagalingan ng kita tapos diyan puro hyping. Kaya sa akin hindi ako na hindi ako yung nagtatampo o kaya naiinis. Ang nararamdaman ko, awa. Nakikisimpatya na lang ako. Bakit? Kasi, boss, opo. meron akong yung Sige po. comparison. Opo. Pasok po kayo. Pasok po. Maputo lang kasi baka mawala ako. Sige po. Makalimutan. Baka pumasok sa isip. Pasok po Yan, kayo. si Coach August, magkasama kami sa isang kasi isa sa nakita ko, kung doon sa isang platform na which is legit man, at saka kumita rin ako at kumikita pa rin. No? Kaya kung anong kita ko doon, so convert ko yan. I think si Pres pa yata nag-guide sa akin paano yan yung OPBNB. So, nakita ko doon, ang target ko rin dati doon is yung makuha yung icon. Imagine, kinumpute ko kung magkano ang magagastos mo sa pag-icon para magkaroon ka ng tinatawag na royalty income. Na tinanong ko, magkano ba ang natatanggap sa royalty income? Wala pang 100 pesos, minsan 100 pesos. No? O PBNB pero 100 pesos. Imagine, kung mayroon akong 50 mil, mayroon akong 50 mil na doon, dito may passive income na ako. Kasi bakit doon sa pa lang sabi ko mas malaki. Hindi ko sinasabing kasi ako nakakita, ako rin ang gagawa. Saan ba nakita ko kung doon ko of course, pag may nag-rank up, kung may mag-rank up, pero kasi kung ikaw ay nag-upgrade, kung magkano yung bayad sa upgrading, yun, wala kang maiiwan na PBNB. Dito, kung magkano yung capital mo, hindi siya nababawasan. Kung naglabas ka ng 50 mil, yung 50 mil mo, intact at pwede na siyang kumita, no, kahit doon lang sa pag-upload mo ng video, lagyan mo ng tigwa $100, $100, 100 pesos, 100 pesos, pagpalagay na lang natin na every 1 week, bago nag 10%, mas okay pa rin compared doon. Imagine magkano 10% ng 50,000 compared doon sa piso-piso, 100 pesos a day. Kung sa isang buwan, yun ang naano ko So, panalo mo kung ikaw ay may nag-upgrading? Nakikinita ko doon sa na wala, nag-aantayan din. Yes, very good analysis. Ngayon, kung mayroong mag-upgrade doon, salo ko man. Masalo ko, kaya sabi ko kung saan sila. So, yun lang, so hindi ako negative doon. Very good. Nakita ko lang yung kung saan para sa akin niya mas kikita
O At yun mas lang naman madali ang bottom line, di ba? Yung makatulong. Kasi makatulong. ang hirap kasi pag mahirap yung pag in-invite mo doon tapos hindi rin gumalaw, ay wala. Ay, wala Yung yung nakikita. dito, at least na busy man sila, nandoon pa rin, naka-hold pa rin yung nila. So, may inaasahan talaga sila. Apo. Okay, so yun lang. Thank Follow you. up ko lang yung kay Ana Press, no? Gusto, sayang kasi yung pagkakataon. Yun din yung sinabi ko dun sa broker. Lahat naman po tayo, yung broker ng mayaman eh. Kinwentuhan ko. Alam mo, nagkaroon ng disadvantage din yung pakikinig sa akin kasi interesado siya. Kami lang daw yung first time doon na isinama ako na nag-invite sa akin na hindi nakatikim magkape tsaka magtinapay. Hindi na ako naalok sa sobrang tuwa. Hindi ako napagkape, hindi ako napagtinapay. Kasi nga, wala siyang pinasalampas na oras sa pakikinig. Kaya ang bottom line, ang sabi ko lang press ganito, ano ba yung ginagawa natin? Di ba ang ginagawa lang naman nating lahat, ang bottom line, kumita? Ngayon, kung kikita tayo, meron tinatawag na paraan na magkita. Merong mabilis, merong mas mabilis, merong pinakamabilis. Hindi ko nasasabing mabagal, mabilis na. Kaya yung comparison nun, yung sinabi ni Sir Ernesto, doon kasi nanggaling yun na sinasabi, legit naman talaga yung pinanggalingan namin, kumikita. Mabilis din, pero merong mas mabilis, may pinakamabilis. Para maintindihan natin yung mabilis, mas mabilis, tsaka pinakamabilis, halimbawa, tayong lahat, in-invite ngayon ni Press na kumain sa isang 7-star hotel. May 7-star hotel na ba dito? Yung 7-star hotel, ang pinag-invitan sa atin ni Press, nasa 30th floor. Eto 30th floor. Ngayon, para makarating ka doon, 3 ang pagpipilian mo. Merong hagdanan na tradisyonal, maglalakad ka, paakyat. Merong escalator at may elevator. Sa ating lahat, kung paano ka makarating ng mas mabilis, saan ka pupunta? Sa hagdanan, sa escalator, o sa elevator. Tama, di ba? Siyempre, ang sagot natin, ewan ko lang kung meron magsasagot ng iba rito, pero ang pinaka-top answer, sasakay ka ng escalator. Kasi ang goal natin, makarating sa 30th floor. Bakit ko yun sinasabi? Kasi andoon din yung kitaan. Baka yung kitaan na ginagalawan mo ngayon, talagang kumikita ka, kaso ang usad niya, hagdanan. Nakaka-relate. Nakakita ka naman ng maganda ngayon, legit din, pero ang galaw niya, escalator. Ngayon, nakakita ka naman ng kitaan, F3. Ay, grabe. Pangalan pa lang ng F3, pangkarera na yan Diba? Pangkarera na yan, race car na yan bakit ka naman magbibisikleta kung kaya mo naman sumakay ng F3, ng fighter o kaya fighter jet? Tama? Kaya kung ako nakakita ng kitaan, doon ako sa pinakamabilis. At si F3 po yun. Ang sasakyan ko, elevator. Kaya kung meron kang sinakyan, hagdanan na ikaw umakyat mag-isa, lakas mo, baka yun yung ginagawa mong traditional business. Ngayon, kung nakakita ka naman mas maganda, nag-networking ka, may iba kang hawak na coin, baka yun naman yung escalator. At kung nakita mo, gaya na nakikita namin ni Coach Ernesto, kaya hindi ko to hindi ko tinantanan ko na pag-hello para lang hindi maputol yung invite ko. Good morning, Coach. Ganun lang, wala nang hard selling. Ang sinasabi ko lang, mag-observe. Kasi habang inaano mo yan, pinipigil mo yan, lalo nang gigigil. Kasi nakikita yung hard selling, pero sabihin mo yung confident natin na, observe ka lang po, tingnan niyo po yung nangyayari sa GGC. Ganun lang ako mag-invite. Simple lang. Kasi hindi pwedeng laging ako yung laging nagpapaliwanag sa'yo. Mas magandang nagpapaliwanag sa'yo yung grupo, tsaka nagpapaliwanag sa'yo yung kita. Yun lang po mga partner, At ako po, naniniwala, hindi naman kailangan ng maraming salitaan dito ang pinakamahalaga rito, nakikita natin yung effort na ginawa ng presidente na hindi ko nakita sa maraming token. Bakit? Kasi kung nagawa nila yan, marami na sana nagtagumpay. Ang tanong, ilan lang ba talaga yung nagtagumpay? Ang nagtagumpay po, yan po yung mga tinatawag na nauna na. Katulad ng Bitcoin,
Ethereum, BNB. Established na sila. Pero name ng mga token na lumabas ngayon na nagtagumpay, kayo na ang humatol. Lahat sa Wimpalad. Kaya nga po, nagkaroon na ng ano dyan takot Kaya ako po, maraming salamat talaga, nasumpungan ko to na nagkaroon ng daan yung isang tao na dinala ko dito, na salamat sa kanya at mananatili yung pasasalamat na yun na alam ko naman, kinilos yun ng Diyos para dalhin ako dito. At kinilos naman ng Diyos din si Sir Ernesto na mapunta rin dito. Kasi tayo, nakikita natin, at nakakatuwa Presno, ilan na tayo rito? 8. Dati ang nag-uusap lang tayong 2, 3. Talagang, at mas dadami pa yan kasi exponential yung growth. Yun lamang po mga partner, at ang gawin lang natin simple lang. Walk our talk and do what we believe. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat po Sir Sir Ernesto at Sir August. Pakinggan natin ngayon si Ma'am Ann regarding doon sa plan niya, doon sa kanyang mga tangible product at doon sa kanyang incoming na mga ilalabas pang product sa kanyang company. Ma'am Ann, the mic is yours now. Good evening po. Good evening po. Actually, talagang sinikap ko na makasali dito sa brainstorming. Ano po, pasensya na lang kayo sa mga ibang taon ako ay hindi pero ang aking puso talaga, alam ng presidente yan na talagang F3 talaga. Gumagawa ako ng small way ko kung paano rin makatulong. Naniniwala ako na hindi na pwedeng talikuran itong F3 dahil digital money is innovation money. Kumbaga, talagang darating ang pagkakataon na mahihinog din talaga to. Pero yun, kagaya ng natutuwa ako dahil may isang Sir Augusto, Sir Augusto, kasi yung isang Sir pa na naunawaan din nila ano po ang pinaglalaban natin. Ngayon, ito po talaga yung company, sa totoo lang, may ditong plano para sa marketing plan, ganyan. Pero nung nakita ko yung project nung sistema na naka-ready na yung abundance marketing, sabi ko nga, game changer to. Walang ibang nag-o-offer ngayon sa market at wala naman talagang pwedeng mag-offer dahil ang power ng peso, hindi talaga niya kaya yun yung bumalik sa hindi cryptocurrency lang. So sabi ko, supportahan ko si Sir. Meron po tayong mga produktong naka-line up na nabanggit ko sa kanya, maliban dito sa stem cell. Ano po, may mga basic lang tayo kung ano yung nakikita nila na binibenta ng mga networkers, ano po, na which is basic naman dahil herbal talaga, mga natural is talagang in demand na yan. Lalo na ngayong next 3 years na darating, magkakaroon na ng combination talaga ang alternative medicine at saka ito talagang mga synthetic, kumbaga pagsasamahin na yan. So magiging trending pa yan. Ngayon dahil ang tiwala ko talaga, gusto ko makita talaga, ang maitutulong ko lang is gusto ko makita at ipakita din dito sa community namin, dito sa Palawan, yung tiwala na yung F3 talaga is nakakabili. Kumbaga very valuable siya, na nakakabili siya ng mga produkto na kailangan. At yung nabibili nila na yon, dito lang nila mabibili yon kasi pag in-offer yon ng mga networker o kung sino mang iba o sa labas, yun nga walang balik sa kanila. Pero sa atin, meron silang rewards na marireceive. Kumbaga magugulat na lang yung mga client natin, buyers natin, na meron tayong ibabalik sa kanila after a few weeks, few months, or sa mga ilang darating na panahon na meron palang pakinabang yung pagbili-bili nila na yun. Kumbaga, magiging libre na lang. For example, stem cell, magiging libre na lang. So, yung isang product na ilalunch natin na alam ni Sir Mark na in the making na at ilalabas na natin siguro this
before katapusan ng April o June, May, mga May, yung ating master's copy, yung meal enhancer, yan. Yung ating oil, holistic oil with magnesium and negative ion, yan, yung mga basic, na mura lang din po, Tapos, yung ating mga rab, yan, tapos yung marami pa pong iba kasi pangarap ko talaga na alam mo yun, magkaroon ng legacy dahil matagal na nga tayong nasa ganito nag-direct selling. So pangarap ko makakuha talaga nung makapture natin yung masa na hindi para kumita tayo kundi para sila din po kumbaga magkaroon ng sabihin nila sa sarili na yung gastos nila hindi na sayang o nabalik sa kanila. So ang choice nila ngayon is abundance marketing at doon nila maiintindihan yung F3. Kumbaga, mai-inlove sila sa F3 dahil yun lang yung makapagbigay sa kanila. So, ang simple way ko po is lahat ng item na yun ay i-convert yung payment into F3 and then, kasi pag hindi nila kinonvert sa F3 yun, wala silang marireceive na rewards. So, walang loyalty. Kumbaga, kaya no choice sila ma-convert talaga yon. Pati ako po, as yun po ang aking mga produkto, wala rin po akong choice, kundi i-convert ko sa F3 yun para mabigay yung para sa kanila na sinasabi natin na rewards. So, yun yung aking niluluto ngayon na super excited ako dahil gagawin ko talaga yan. Mukhang masarap yan, lutong yan. Yes. Actually, Sir August, sobrang na-imagine ko na eto na, katulad din po ninyo, matagal na rin akong nasa ganitong, pa na nakikipag-deal sa mga tao, nag-o-offer lagi na yung pangarap matupad, nag-o-offer lagi ng, kumbaga, eto na, pero itong F3 token, sabi ko nga, sa ayot sa gusto natin, walang ibang makapagbigay talaga nung hinahangad natin na living free is a better way. Kaya bilib na bilib ako kay Pres Yung logo natin sobrang ganda, yung ating tagline sobrang ramdam. At yan ay mararamdaman nila pag namamanifest na natin yan. At talagang ako po ay 101% committed. Hindi pa lang talaga ako ngayon makapagbelo dahil gusto ko yun. Kaya nga medyo tumahimik ako doon sa 3,600 stem cell dahil nag-iisip pa ako ng ibang paraan na medyo affordable siya at medyo may mga choices sila. So, yun yung pinag-iisipan ko para pag-launch natin, tuloy-tuloy na po. Pero dahil nandyan na po yung ating stem cell, which is yan naman, actually sa totoo lang dito ako sa munisipyo malapit kay Sir, pero hindi kami nagkita kasi nakumit ko na to nung nakaraan pa. Actually, patulog na sana ako, pero sabi ko sama ako at mag-attend ako. So, kakalat natin yung stem cell, which is kailangan naman talaga ng tao. So, kasi minsan, hindi nila alam lang. Like nitong F3, hindi lang rin nila alam. Kaya pagtsatsagaan natin. Siguro ilan na tayo dito ngayon na sobrang committed, sobrang naintindihan yung logic, sobrang may ibang paraan, paano gawin. Kasi pagka gusto mo talaga at nakikita mo yung goal, may sarili tayong paraan na kahit na simple lang, alam natin na makakatulong. Like for example sa akin, sabi ko, paano ko magagawang milyon to kung hindi ako makikiisa? Or paano mangyayari? Kahit saan namang sense, kung naniniwala ka na mag-milyon yan, gawin mo talaga at paniwalaan mo na ng todo. So ito, pinaniwalaan ko ng todo, kaya yung aking mga product talaga is talagang inano ko na yan. Kumbaga, ibinigay ko na talaga na support ko talaga sa F3. Talagang pinagsisikapan ko talaga kung paano yun magkukunayb yung F3. Paano sa simpleng paraan, paano maintindihan ng mga tao. Kasi ang hirap din ipaliwanag yung F3, yung digital, doon sa mga lugar kung saan walang, kumbaga, huling-huli sa technology. Pero dahil sa simpleng product, di ba? Tapos magkakaroon ka ng way na bakit babalik. So,
bakit nila babalik yung rewards na ganun? So bakit hindi kaya ng peso? So doon na magkakaroon sila ng kumbaga magkakaroon sila ng parang curiosity na ano ito, bakit ganun? So parang ganun. Step by step, kasi sabi ko nga kay sir, pag nailabas na yun yung mga product na yun, iba na yung sistema ng pagmamarketing. Ibig sabihin, talagang collaboration na talaga. So, ang presentation. So, siguro po, sa mga third, sa mga first week siguro ng May o last week ng April, yun po, magkakaroon na tayo nun. At sabi ko nga kay sir, sir, siguro better na magkaroon tayo ng parang yung hindi lang iisa na 3-6. So, i-ano natin yun, yung halu-haluin na natin. Kasi need naman nila sa bahay nila yon. At saka, ano yun, yung mga produkto na yun, hindi basta hausyaw lang yun. Yun ay nakikipagsabayan sa market. Kasi gusto natin na tumatak din sa kanila yung produkto at yung F3 magkasama. Yun ang So, hindi- yun po maganda, no, yung nakikipagsabayan sa market. Ang sarap nun. Opo, sir. Alam niyo, sir, sobrang, yun nga like kong sinasabi kay Sir Mark. Sir Mark, talaga lang, pag ito ay ano, talagang saturated natin. Kasi imagine na, for example, simpleng holistic oil lithium with negative ion. Simple lang yan, pero need yan ng bawat bahay. Sumakit ang tiyan, sumakit ang katawan, at lagi sumasakit naman talaga ang katawan. At yan ay sabihin natin siguro ang 100 ml, 350 pesos. Example lang po to. Ang 350 pesos, the half doon sa company and then the another percentage kung ano yung design ng abundance marketing, mapupunta yon sa reseller, mapupunta doon yung 15% sa buyer, global pool, mapupunta doon yung 15% sa seller ulit na global pool. So parang walang pinag-iba doon sa stem cell. Pero maliit lang yung lagayan, pero magka-count yan siya unti-unti. So imagine mo, bumili na siya ng 10 oil na yan sa loob lang ng, sabihin na natin 10 buwan. So imagine, nakapag-contribute siya at yung sa global pool na yun, nanatili na yun doon dahil hindi na yun naaalis. Ang kumbaga yun ang isang parkingan natin ng ating token na hindi na makuha ng iba. So imagine paulit-ulit na ganun, lahat tayo nagpa-parking doon sa global pool, very safe na yung ating token. So, ang sabi ko nga kay sir, ito sisimulan ko lang, pero for sure, pag pumutok na to, maraming maghahabol na company, ipasok mo na yung product namin dyan. Maraming magsasabi, ipasok mo na ito kasi bakit nila magiging choice? Nag-enjoy lahat ng buyers Di po ba? So, sa simpleng product lang na yon yung isa. Paano meron pa tayong mga coffee? Ang coffee natin naiiba din. Ayun, very excited na ako. So, simple, yung mga leaders, gusto kong ipaalam yan, kahit sabihin na iba yung hilig nila. Pero for sure, kung ayaw nilang maging seller, buyer po sila kasi hindi nila matatanggihan yung ating produkto. Lalo na yung isa, yung meal enhancer. Yan, marami nangangailangan yan. Interesado Opo, ko for dyan, sure. ma'am. Mabili yan. Yes. Aphrodisiac At saka po, yes po sir, at saka ito sir, sinisigurado natin na ito ay effective. Kasi matagal na ako sa market ng supplement, tsaka ang mga product ko rin naman, hindi rin naman talagang, kumbaga, mapili ako dahil nasanay ako yung mga international product, kagaya ng Kiani, Colostrum, mga Protandim na yan. Kaya po, alam natin kung paano rin tayo makakasabay at bakit nila kakailanganin yung produkto natin. Walang ibang makapagbigay ng magandang rewards para sa buyer kundi F3 lang. At saka ito natuwa ako doon sa sinabi ng isang, ewan ko kung ito ay narinig nyo, itong kaibigan ko, sabi niya, this year 2025, meron daw prediction na may puputok na token. So, at yung token ngayon 2025, yan mag-start talaga lahat. Alam mo yun, yung parang kaalaman ng mga tao. So, sabi ko baka eto na si F3. Although, alam naman ng token o ang crypto, pero hindi pa talaga siya ganun kaalam.
yung mga liblib na lugar, hindi nila alam, pero may cellphone sila, 'di ba? So, it's the time, kagaya ngayon, naglilibot kami, sabi ko nga, kumukuha lang ako ng mga connection, pero talaga ang goal ko din is sa susunod na mga pagbalik namin dito, kailangan nilang maintindihan sinong makapagbigay ng financial freedom, ano ang F3. Kasi talagang magiging cashless na tayo. Ngayon, gamit na gamit ang GCash. Sobrang, pag may GCash ka, napaka-accessible, napaka-convenient sa lahat ng transaction. Eh, mas lalo na yung F3. At ito pa ha, imagine mo, yung kanina ibalik ko doon sa simpleng produkto na oil na yun. Yung kinita ng isang seller na yun, for example, sabihin na lang natin na 50 pesos. Di token yun, di ba? F3. Eh, pagka sunod na linggo, si 50 pesos umangat ng times 10. Ibig sabihin, yung simpleng holistic oil na yun, nakapagbigay sa'yo ng 500 pesos. Imagine, bakit tataas? Eh, dahil tuloy-tuloy naman ang consumption ng mga tao at tuloy-tuloy na hindi kayo makakabili o makakaroon ng rewards kung wala kayong FT token. So, ganun po ang magiging cycle niya sa abundance marketing na gagawin natin. So, kasi ganun din yung offer ng iba, nag-o-offer sa iba, siguro nga sa atin, mas mababa-baba pa ang presyo niyan kasi hindi na natin pinasok talaga ng marketing na hyping yan, kundi nagbigay na lang tayo nung win-win situation din. Kasi iniisip ko, kung meron akong 30 pesos sa 1,000 piraso, daily yan. Siyempre, ang business naman, di naman niya kaagad na isang linggo, isang buwan. Sabihin natin, after 6 months na natin ginagawa, meron akong 30 pesos sa 1,000. Meron akong 3,000. At yung 3,000 na yan, passive na yan. Tapos sabi ko nga kay sir, ang plano ko sir, yung lahat dito, ng mga nagiging partners natin, kung meron to tayong backup na ganitong business, is makakaroon tayo ng offline din. Siyempre, kailangan natin, although online na ngayon ng trending, kailangan natin ipakita yung mga mukha natin, magbibisit tayo sooner or later na nagde-demand na rin yung mga tao. Kasi i-demand talaga lalo na si press. Kasi darating ang time na i-demand siya. So, tayo na tayo kahit pa paano punta tayo doon or kayo punta sa Palawan, meron tayong mga ganyan. So, magko-connive tayo ang product kasi yan talaga ang movement ng currency, crypto man yan o pera natin sa produkto talaga. So, yan ang magiging ambag ko para magkaroon talaga ng reality na ang F3 swappable, nabibili at bibigay ng rewards. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ang ibang mga detalye pa pagka na-launch ko na, pati yung mga picture siguro, ma-send ko din sa ating GC po. Ayan, Sir August, pasuyo po. Sum up doon sa mga tinura ni Ma'am Ann. Ayan po, bali, salamat po, nakamute pala. Bali, dun po sa tinura ni Ma'am Ann, ang number, ay teka lang, nakamute. Hello po, naririnig na po ba? Naririnig na po, apo, yan. Bali, dun sa sum up nung pinaka sinabi ni Ma'am Ann, very nice po yun, napakaganda. Pero ang pinakamaganda po, ano ba yung grassroots? Pinakamahalaga po kasi yung pinaka-grassroots yung foundation, bakit natin ginagawa ano po kasi, kay Pressmart, kaya ko siya sinamahan. Una, siyempre, nagkaroon ako ng tinatawag, natutunan ko dun sa isang leader ko, meron siyang tinatawag na devil's advocacy. Ano yung devil's advocacy? Sabi ko, ikaw lang magkakaroon ka pa ng humina. Humina po ba yung sound? Okay lang daw, okay. Kasi may nakita ako nag-pop out Kasi dati, ang lagi kong ginagawa, laging maniwala. Pero kailangan pala, nagiging siya may tinatawag check and balance. Kaya bago ko sinamahan si Pressmart, talagang hinimay ko isa-isa. Ewan ko, pasensya ka na Pressmart kung medyo talagang matindi yung ginawa ko bago ko sumama. Kasi nga, ang pinag-uusapan na natin dito, yung pangmatagalan na,
sawa na ako yung sasama ka, mawawala. Pagkatapos, ginulong mo yung buhay ng may buhay, ginulong mo yung tinuruan mong mangarap, sabay iiwan mo. Ang sakit eh. Ang sakit. Kaya dito, ano ba yung grassroots ni Sir Mark? Ang grassroots niya, yung pinaka-motivation na tumulong. Sana nakikita ko rin naman kay Ma'am Annalisa na ganun din siya. Kaya kung parehas talaga yung magiging advocacy ni Pressmart tsaka ni Ma'am Annalisa, wala tayong pupuntahan kundi success eh. Huwag na natin tingnan yung pagkita ng pera, given yun, given. Kasi tingnan mo ito lang itingnan natin. Kumita ka na sa product na traditional, tas kikita ka pa sa F3, doble-doble na yun eh. At pag pumutok yan, wala ka ng paglalagyan ng pera. Maniwala ka. Wala kang paglalagyan ng pera. Pero kung gagawin natin yan ng tama mula simula hanggang dulo, ano yung tama? Siyempre, sabi ko nga doon sa comment ko, kailangan natin pag nagkaroon tayo ng produkto, yung taas noo tayong haharap. Paanong taas noo? Mura na, quality na, yung tinatawag na budget meal na, nandun na sa tinatawag na qualitative, tapos quality pa. Yung quantity, yung qualitative niya, tapos yung quality pa. Kaya, pag nakuha natin yung dalawang yun, na alam naman natin talaga yung presyo sa market, kasi hindi na po ako bago niyan, pinakita ko kay Sir Mark, saan makakakuha talaga ng murang product. Nakausap niya, talagang ang mura, grabe. Kaya doon sa mga product natin, once na narinig ko kay Ma'am Annalisa, doon ako natuwa na hindi putyo-putyo yung tinatawag na fly by night. Hindi na siya fly by night, pagkatapos ang ganda pa ng presyo. Ay naku po, ang sarap i-alok niyan. Kaya dito po magsama-sama po tayo kung meron pa po kayo talaga naiisip na na-overlook nating lahat o kaya ni Pressmart. Magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo para lalo natin maganda. Katulad ng ginagawa ni Coach Ernesto. Huwag po tayong mahihiya. Ngayon, kung hindi man ma-entertain yung tinatawag na suggestion natin, huwag naman tayo magtampo. Di ba? Kasi ang hinahanap natin dito yung makakabuti. Ganun po. Kaya sa akin po, ang sa tinatawag na ano po yung magiging takbo natin dito, salamat at lahat na nandito ngayon na nagpa-participate, sigurado ko, meron tayong pupuntahan. At shout out ko po yung mga nandito ngayon, si The Journey of 1,000 Miles, yan, shout out po. Kay Ma'am Annalisa, yan po, De La Cruz, shout out po. Sa ating presidente, Crypto Bazar, kay Coach Ernesto Iliano, kay Sir Jojo, na tinatawag na ngayon, Man of the Week. Kasi siya na yung nakaka-enjoy din ngayon, no? At wag lang kalimutan na tayo mag-hold. Kay Ma'am Rose Ann Esquila, ito, grabe rin tong ito, dedication. Pati si Ma'am Sen Alcantara. Yun po, sa ating 8 po talaga, good luck po talaga. At wala nang mangyayari kung hindi po tayo magsasama-sama. Hindi po to kaya ng isa. Tandaan, hindi kaya ng dalawa. Kaya mas kaya to ng marami. Sana dumami pa po tayo, mag-exponential. At doon po sa magiging natin, scheduling. Magkakaroon na po tayo ng monthly schedule na pwede nating makita ngayon kung saan natin idadalhin yung ating invite. Halimbawa, sinabi niya, anong araw ka ba pwede? Hindi siya pwede ng ganong araw. Baka pwede ka naman ng Martes. Lagi tayong may scheduling na hatiin po natin yung magiging division of labor na alam ko naman marami rito pwedeng mag-talk eh. Lalong-lalo na andyan na si Sir si Coach Ernesto, ang laking dagdag sa team ng F3. Tapos andyan si Sir Jojo, andyan pa si Ma'am Annalisa, di ba? Sama-sama po tayo sa tulong tayo doon sa tinatawag na monthly schedule. At kung ano po yung makakaluwag sa atin, gawin po natin. Yun lang po mga kasama, no? At doon sa nandito pong 8, kung hindi po kayo makapagsalita, pwede po kayong mag-chat doon sa concern. Ayan. Ang sabi ni bakit humina? Okay na po ba, Ma'am Journey of 1,000 Miles? Kasi humina daw no? Kaya
Kung hindi naman na makapagsasalita, pwede po kayong mag-chat para lahat po naririnig. O paano po, Pres? Bali ganun lang po, ang sa akin lang po talaga. Lahat tayo rito, ang pinakamahalaga po, yung pinakamotibo bakit natin ginagawa. Na sana lahat po tayo, alam ko naman in good faith. Maraming salamat sa inyo na kaisa natin lahat sa iisang layunin na magkaroon na significance, pas makatulong sa mas marami. Maraming salamat po. Press Mark, balik ko po sa inyo yung mic. Opo. Thank you very much po, no? Thank you very much, Sir August. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa bawat isa sa atin dito dahil ginugol natin yung oras natin, yung ating panahon sa gabing ito para dito sa brainstorming natin. Bago po tayo magkahiwa-hiwalay, ganito lang po ang mensahe ko sa bawat isa. Lagi ko po itong pinapaalala sa bawat isa. At the same time, sa sarili ko, kasi bawat isa sa atin minsan na-overwhelm tayo, nadadala tayo ng emotion natin at pagkakataon. Paulit-ulit ko po itong sinasabi, anuman ang magiging sitwasyon ng ating buhay, lagi po tayong lagi tayong gagawa ng tama. Kasi ang tama ay hindi pwedeng maging mali. Ang tama ay tama. At the same time po, maging daluyan po tayo ng pagpapala doon sa ating kapwa, especially Pilipino, kapwa-tao na Pilipino. Bakit po? Bakit ko po ipinapanalangin at bakit ko po inilalambing ito sa bawat isa sa atin? Dahil ang bawat isa po, especially sa ngayon, sa panahon ngayon, talagang nananalangin, talagang niluluhod nila yung sitwasyon nila sa buhay na sana darating ang umaga, darating ang araw na guminhawa ang kanilang pamumuhay, magkaroon ng kunting pag-angat, ika nga, sa pang-araw-araw na buhay, especially doon sa may mga pamilya na yun yung burden sa akin yun yung mabigat sa balikat ko, na makita mo yung isang pamilyadong tao, especially doon sa tatay, na yun lang ang inasahan na kumikita sa isang pamilya. Yun po yung magiging mission natin sa buhay na ipaalam itong ating project nang sa gayon maunawaan nila ito, maipaabot. So tayo po yung magiging vehicle, tayo po magiging instrumento doon sa pinapanalangin nilang biyaya. Kasi ang biyaya po, ako'y naniniwala na ang biyaya hindi yan pwede ihulog lang, ihagis lang sa harapan ng tao. Ang biyaya po, ang panalangin ng isang tao, ang pagsagot ng panalangin, gagamit po yan ng isang instrumento, ng isang tao din na magpapaabot sa kanya at magsilbing sagot sa panalangin. So, wag na po nating hayaan na yung mga kababayan natin na puro na lang sila panalangin, ipaabot natin, ibigay po natin. Ito yung kasagutan, 100% po. Kasi nakita naman po natin sa lahat ng naka-experience na dito, sa lahat ng may F3 na dito, kapag once na ginawa talaga natin siya, tinrabaho natin talaga siya, hindi na siya imposible, hindi na sa theory. Talagang factual na siya, na nakikita at na napapasakamay natin. Hindi na po natin kailangan na anong mangyari, ano yung dapat gawin. Ang kailangan lang natin maniwala at kung ano yung based doon sa programa, sundan lang po natin. So yun lamang po sa oras na ito, sa gabing ito.